Hello ka-OFW, kamusta po kayo? Ako heto, medyo pagod po yung katawang lupa ko. Kasi ang dami po naming ganap lately. So, everyday may schedule po siya, may mga activities kaming pinupuntahan. Like today, naka-schedule po siya for swimming. So, sinamahan ko pa siya for swimming yon. Kaya medyo pagod. Kapag nakakaramdam po ako ng kapaguran, yung ganito, hindi ko maiwasan maikumpara yung dati kong trabaho kay Lola. Kasi yung dati kong trabaho is kami lang dalawa sa bahay ni Lola. Kaya napakagaan po ng trabaho ko that time. So today, gusto ko po sana pag-usapan yung good side ng bawat naging trabaho ko, yung dating trabaho kay Lola at yung trabaho ko today, yung positive lang muna. Dito muna tayo kay Lola. Sabi ko nga, kami lang dalawa sa bahay ni Lola. So, nagagawa ko yung gusto kong gawin. Wala akong iniintindi, walang nakikialam sa akin, at walang nagdidikta sa akin. Magagawa ko kung ano yung gusto kong gawin. Basta't napakain ko si Lola, napainom ko ng gamot at napaliguan. Yan, ako na yung bahala kung ano yung gagawin ko. Pwede akong maglaba that day, maglinis ng bahay, or magluto. So, ako po yung boss. Ako po yung nasusunod sa bahay nun. Yun, ang sarap lang dati na isipin yung dating trabaho mo, no? Yung wala ka talagang iniintindi, walang nakikialam kasi number 1 yan, yung walang pakialamera. And ito, yung second good side ko dati dun sa trabaho ko is hindi kami lumalabas ni Lola. Mismong si Lola is ayaw niyang lumabas. Ayaw niyang makihalubilo sa ibang tao. Lumalabas lang po kami kapag Shabbat, magdi-dinner kami dun sa anak niya, and lunch kapag Saturday lunch, yan. Kasi ako, nasanay na akong hindi lumalabas nun eh. Full stay po ako that time, and hindi po ako nagde-day off. So, nasanay na akong hindi lumalabas. And ito, good side para sa akin, yung hindi nakakalabas, para sa akin lang po yun. Pero sa ibang mga caregivers po, gustong-gusto po nilang lumabas kasama yung employer nila. Kasi dito, yung mga caregiver, lumalabas ang mga yan, nagkikita-kita yan sa isang park. Yan, nagkikita-kita yung mga kapwa Pilipino, yan. Kapag may birthday, may kainan, siyempre, ang sarap ng pakiramdam kapag may nakakausap ka na kapwa Pinoy. Yun. Pero para sa akin kasi parang hindi exciting. Naranasan ko naman po yung ganong situation actually. Pero, ewan ko, may pagka-introvert po kasi ako. Pero may mga friends naman po ako noon na pumupunta sa bahay namin ni Lola. Ako madalang lang talaga akong lumabas. Yun. Dito naman tayo sa good side ng trabaho ko today. Couple po sila, mag-asawa. Isa pong 70 years old at isang 68 years old. Bata pa sila, no? And yung babae, ang aking inaalagaan. Hindi po ako ang boss. Sila po ang boss. Pero ito yung mga good side nila. Unang-una dyan, yung pag-emergency. Pag-emergency, yung asawa niya, yung lalaki, ang tatawag sa mga doctors. Siya yung makikiusap sa mga emergency hotlines. Yan. Kasi hindi kamukha nung kay Lola ako. Ako yung tumatawag sa mga emergency hotline. Ako yung nakikiusap sa mga doctors kung ano yung kalagayan ni Lola. Yun yung unang good side para sa akin. Pangalawa naman, yung mahimbing ang tulog ko. 7:00 ng gabi, nasa kwarto na ako. Lalabas na lang ako ng 8:00 para painumin siya ng gamot. So, babalik na ako dito sa kwarto after ko siyang pinainom ng gamot. Yun, hindi na ako iistorbohin. Kasi yung asawa niya, siya na yung tatawagin niya kapag may kailangan siya. Yun yung kagandahan kapag couple sila.
And kagandahan doon, pinapasara nila yung pintuan ko. Kasi daw, baka marinig ko yung ubo nila. Although naririnig ko, pero syempre nalilesen kapag sarado yung pintuan, di ba? Unlike kay Lola, yun, 24 hours mo siyang minomonitor talaga. Kasi kayo lang dalawa sa bahay kapag not feeling well si Lola. And yun, yung pintuan mo, kailangan laging bukas yan. Para marinig mo siya kung umuungol ba or yun, pag not feeling well siya, ganyan. And then dito tayo sa pangatlo na good side, na positive dito sa trabaho ko today. Yung visa ko, pwedeng i-continue kung sakali. Kasi nga, couple sila, kung sakaling namatay yung alaga ko, pwede akong ipasa sa isa. So, continuous lang. Ito, maganda ito sa mga gusto pang tumagal sa Israel. Yun, nakakahaba ng visa, ganun. And to, pang-apat. Itong situation na to, hindi lahat nakakaranas na ito. Pero para sa akin, opportunity ko ito. Kasi sila mismo ang nagsabi. Sabi ko nga, magbabakasyon ako this coming May. So, hindi ko kailangan ng reliever. Yun, ito yung kagandahan kapag malakas pa yung couple mo, yung kaya pa nilang mag-manage yung kanilang sarili. So ako, magbabakasyon ako sa Pilipinas, hindi ko kailangan ng reliever. Hindi kamukha ng kay Lola. Kapag nagbabakasyon ako kay Lola, nangangailangan ako ng papalit sa akin. Yun, usually, yung mga pumapalit is walang visa. And yung pong mga reliever na yan is malaki po yung sahod nila. More than pa sa sahod namin. Doble po yung sahod nila. And pwede pa silang mag-demand ng mas malaki. Kasi nga, wala silang visa, hindi permanente yung kanilang trabaho. Kung may may umuuwi sa Pilipinas, dun lang sila nagtatrabaho or nagpa-part-time, ganyan. And bawal po yun, syempre. Bawal yung mga walang visa. Pero no choice kami. May mga reliever visa naman. Medyo komplikado kasi mga visa status dito. Pero usually, kinukuha po namin is mga walang visa. Yun. And ang kagandahan sa akin, dahil wala akong reliever, pwedeng humaba yung aking bakasyon. Wala akong iniintindi na magbabayad sila na malaki. Gusto ko nga 60 days pero 45 days na lang. Kasi kawawa sila, wala silang katulong. Kailangan nila ng katulong. Baka ma-release pa ako pagbalik. Yun yung mga good side ng dati kong trabaho and good side ng trabaho ko today. And actually, itong trabaho ko today is pinray ko talaga na maibigay sa akin. Basta kahit pagod yung katawang lupa ko sa umaga, basta mahimbing yung tulog ko paggabi. Yun, ang pinray ko kay God. Yun, sana po nagustuhan niyo po ang aking video. Paki-like po ito and subscribe po sa aking channel. Maraming salamat and God bless.